trip nga lang ba talaga ang Bukidnon? Sige nga, samahan niyo ako na tuklasin at tinaguriang Highland Paradise in the heart of Mindanao, ang Bukidnon. Hello mga friendship! It's 5 early in the morning at kaka-arrive nga lang natin dito sa Lagundian Airport. And so, from the airport, sakay tayo for a van for almost 2 hours na biyahe para dalhin naman tayo for the first day of our trip. At ayan nga mga sis, first stop nga natin dito sa may Camp Phillips. At nandito nga itong giant pineapple kung saan pwede ka magpa-photo op kasi nga dito usually nakalocate ang Del Monte Pineapple Plantation kung saan ito nga pwede ka dito kumain ng masarap at organic na pineapple ice cream as in. So after nga natin lumapang, tara, excited na mga person for the next stop. At dito nga yun sa isa sa mga dinarayo talaga ng mostly ng mga lokal at karatig na lugar kung saan pwede mamasyal at sumakay sa mga adventure rides. At dito nga yan syempre sa Dahilayan Park. So for now, silipin na muna natin itong Alpine Village kung saan yung buong lugar, it's giving like a European style houses with of course the garden in the side and a small park para sa kids na gusto mag-try for a ride and a set of beautiful flowers around. Bongga! Usually for the entrance fee, kung saan kung gusto mo lang naman magpa-picture at roam around, ay may 100 pesos na bayad. At that already includes entry sa Dahilayan Park. But of course, ano pa nga ba ang reason kung bakit tayo nasa Dahilayan Adventure Park, di ba? E di mag-try at feeling adventurous sa mga rides na meron sila dito. So for every rides na meron sila, ay may kaakibat na different rates. Depende yan sa mga gusto mong sakyan. So kung gusto mong makatipid ng onte, why not try yung mga packages na meron sila? At ito nga nag-try na nga tayo mag-zipline. Sarap! Marami-rami na din namang mga rides ang pwede mong i-enjoy dito. Syempre, depende na nga lang yan friends so kung ano ang trip na gusto mong sakyan at kung kaya ba ng stamina mo yung mga paggala-gala mo maghapon dito sa buong lugar. So bukod kanina sa Alpine Village na pinuntahan natin, meron din sila dito na Dahilayan Forest Park which is another entrance fee of 100 peso and a different rates of another sets of rides kung saan makikita natin dito yung mas maraming pasyalan like yung mga go-karts, mga vintage cars na nakadisplay na kala mo nasa fuel gas station at shuttle services kung saan pwede ka sumakay to get you around the places. Though, medyo mahaba nga lang yung pila kasi yung nagpunta kami dito is a Saturday weekend. So, expect na madaming mga families at mga magbabarkada ang nag-i-spend ng weekend nila dito. Ay, oo nga pala friend, itong Dahilayan Park na ito ang isa sa mga lugar na pinapasyalan talaga ng mga bumibisita dito. Kasi naman, bukod sa sulit na pamamasyal dito sa loob, ang dami mong mga activities na pwede mong pagpilian. You can cross sa hanging bridge kung saan malulula ka talaga sa taas at haba ng paglalakad mo dito. So, tanaw mo talaga ang pagka-forest view ng lugar. So, dito mo din may experience yung pinagmamalaki nilang Asia's longest zipline na may haba na 850 meters. ATV at yung tinatawag nilang rainbow slides na very thrilling nga naman pag na-try mo. At syempre nga naman mga sis, kung pagoda na yung beauty mo at need mo muna mag-chill or magpa-photo op sa mga picture spots na meron sila dito, ay carry mo naman yan gawin te. Actually, madami naman sila dito na mga pang-relaxing places kung saan pwede ka naman tumambay muna at hayaan mo lang yung mga kids mo na mag-enjoy. So kung feel mo na Tom Jones ka na at need mo muna mag-break, marami din naman sila dito na mga food stalls na kadalasan ay makikita mo na malapit sa kanilang mga entrance. From coffee to some snacks na mga food stalls sa labas, some restaurants din naman na usually nag-o-offer ng mga rice meals and desserts na pwede mong orderin. At syempre, they also offers hotel accommodation kung gusto mo sa kanila magstay and mga souvenirs na may kita mo naman sa labas ng park. Siya nga pala, kung trip mo pala mga bayote ay meron mga horseback riding na mga ganap dito mismo sa labas na 200 peso per 20 minutes ride. At syempre nga mga sis, yung panghuling pasabog natin for a day ay ang pagrampa natin dito sa Pineapple Plantation. So that calls for a day one trip natin dito sa Bukidnon na mostly we spend most of the day experiencing what a nice adventure ride dito nga sa Dahilayan Park. Kaya nga ito, need natin mag-rest for a day kasi for a day 2, doon tayo mag-nature trip sa Bukidnon.
Okay na okay din itong pinagstayan namin dito sa Bukidnon ha. Bukod sa budget-friendly na room rates, meron din silang free breakfast, smart TV for YouTube at Netflix, restaurant at mini store kung saan pwede ka mamili. Okay, so day 2 ng ating Bukidnon adventure at ito nga, breakfast na nga muna tayo before heading to Communal Ranch. Oh wow! Grabe! Ang ganda! This really feels so amazing mga sis. Dahil nandito nga tayo sa most exciting part. Hanip! Ang akala ko sa mga other vlogs ay overhype lang ang lugar na ito, but no! It feels so surreal and majestic ng pagka-nature vibes ng lugar na usually sinasabi nga ng ilan na parang New Zealand ng Mindanao. Dahil nga sa ganda ng mga bundok na very pang postcard in a very Instagrammable worthy shots. Pero sige, for now, I let you appreciate na muna yung ganda ng lugar. Na tayo, malayo sa maraming tao, humiwalay at magtago sa maingay at malabong mundo. Bumubulong ang hanging habagat at hampas ng alon. Dumudulog at iyayakap na tayo ng karagatan. Oh, diba? Grabe, mantakin mo yun. Sobrang ganda talaga. Siyempre mga friends, hindi ko din naman palalampasin ang mga bayo at mag-ala feeling may-ari ng hacienda while I'm having horseback riding for an half of hour. Very sulit na din itong activity na to dahil ito usually yung pinaka-common activity here aside from the picture taking. Ito usually yung mga hanap buhay ng ating mga lokal na pwede din tayo makatulong as this also helps sa mga alaga din nilang mga kabayo. This ride costs for about 250 peso plus 250 for a drone shot services. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Bumubulong ang hanging hamihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Tumakas na tayo, malayo sa maraming tao, humiwalay at magtago sa maingay at malabong mundo. Bumubulong ang hanging habagat at hampas ng alon. Dumudulog at iyayakap na tayo ng karagatan. Nananabik ang puso kong
Masilayan ng takip silim, nauuhaw ang kaluluwa. So ayan, so after nga namin dito sa communal ranch, so nagtungo naman kami at para mag-side trip sa iba pang mga photo spots dito sa Bukidnon tulad ng Lovers Bridge at nagsakay din kami ng motor paakyat ng Rote Peaks for about 40 minutes. So ayan, so after nga namin maloka sa buwis buhay na mala adventure na sakay namin sa motor paakyat ng Rote Peaks, ay ito nga sa wakas, nandito na din kami sa may Rote Peaks Camp Ridge at buhay pa naman kami nagpapapicture sa buong lugar. Itong Rote Peaks na ito ang isa sa mga pinakasikat na dinarayo talaga ng ating mga adventurous person na kung gusto maka-experience na mag-camping sa mga tahimik at talagang marerelax ka sa mga tanawin ng mga bundok. Wow! Ang saya nga naman kasi kapag every mornings mo, ganito kaganda ang makikita mo sa taas ng mga bundok while having your coffee at breakfast dahil iba naman talaga ang binibigay ng ambience ng buong lugar lalo na kapag mahilig ka talaga sa mga nature trips gaya nito. Of course, dahil ito nga ay isang camping site sa mga nature lovers na gaya ko, pwedeng-pwede ka din naman magstay sa mga kubo at tents na meron sila dito. Of course, may mga rates yon ha. Meron din naman sila dito mga day tour na gaya ang ginawa namin na may 300 peso na entrance. Alam mo, okay na okay din naman ang buong lugar at very sulit na rin naman kasi very worth it din naman pasyalan ang Rote Peaks. Kahit na sasadyain mo talaga siya at dadaan ka sa mga bumpy roads at maalikabok na daan na mostly dinaraanan ng mga motor na umaakyat at bumababa sa camping site na ito. Pero hindi mo din talaga matatawaran ang ganda ng view at presko sa taas ng bundok at feeling ko dito mo talaga mahanap ang happiness at peace of mind na inaasahan mo. Tsare. So ayan, that already concludes na din naman ng ating buong trip dito sa Bukidnon. Dahil ito na din naman usually yung mga pinaka-highlights na mga tourist spots at mga pwede mong ma-experience sa lugar na ito. And aside from that, bukod sa mga bundok at adventure rides, marami rin mga waterfalls at mga nature trips na pwede mo pang bisitahin dito sa Bukidnon. Hi! Ang sarap talaga pasyalan ng sariling atin, no? Another core memories na naman ang babauin natin for today's video. So just tune in and subscribe na lang po for more travel adventures na pwede pa natin pasyalan in the future. Thank you and see you again next time. Bye!